Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tunay na halaga ng tagumpay? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi matatagpuan sa pera o kapangyarihan. Sabi nila, may mga desisyon sa buhay na sa isang iglap ay kayang baguhin ang lahat. Ngunit paano kung ang isang iglap na yon ay ang pagbabalik ng nakaraang matagal mo nang sinubukang kalimutan? Isang nakaraang may dalang katotohanang yayanig sa perpektong mundong iyong itinayo. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ng Hiraya Grand Ballroom ay parang mga bituing na hulog mula sa langit. Nagbibigay sinag sa karangyaan ng gabing iyon. Ang bawat sulok ay napupuno ng halimuyak ng mamahaling pabango, ng tunog ng mahihinang tawanan, at ng kalansing ng mga kopita ng champagne para kay Silakbo Dalisay o Silas, gaya ng pagkakakilala sa kanya sa mundo ng negosyo. Ang gabing ito ay ang koronasyon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa kanyang braso, nakakapit si Mahalina del Fuego, ang kanyang mapapangasawa. Perpekto si Mahalina sa kanyang pulang gown, isang buhay na imahe ng kapangyarihan at ganda. Bawat ngiti niya, bawat kilos niya ay kalkulado. Sila ang pinakamakapangyarihang magkasintahan sa lungsod ng Hiraya, at ang gabing ito, isang charity ball na si Silas mismo ang nag-organisa. Ang magiging formal na anunsyo ng kanilang pagsasanib, hindi lang sa pag-ibig kundi sa negosyo. Lahat ng mata ay nasa iyo, mahal ko. Bulong ni Mahalina. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa braso ni Silas. Nasa atin. Tumango si Silas, isang maliit na nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na yon, ang pagsasanib ng Dalisay Realty at Del Fuego Industries, ang pagbuo ng isang imperyong hindi matitinag. Lahat ay naaayon sa plano. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang mesa, sinalubong sila ng mga pagbati at paghanga. Mga politiko, mga kapwa-negosyante, mga socialite, lahat ay gustong maging parte ng kanilang mundo. Sanay na si Silas sa ganitong atensyon. Ito ang hangin na kanyang hinihinga, ang gatong na nagpapatakbo sa kanyang ambisyon. Ngunit sa gitna ng perpektong eksenang yon, isang maliit na kaguluhan ang umagaw sa kanyang pansin. Isang waitress, halatang ninenerbiyos sa gitna ng mga naglalakihang tao, ang nagmamadaling umiwas sa isang bisita. Sa kanyang pagmamadali, natabig niya ang tray na kanyang dala. Naganap ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Ang malamig na likido ay bumuhos sa mamahaling suit ni Silas. Isang mantsa ng pulang alak ang gumuhit sa puting-puti niyang damit. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga nakapaligid sa kanila. Ang unang naramdaman ni Silas ay inis. Isang abala. Isang kapabayaan sa isang gabing dapat ay perpekto. Ano ba? Simula niya nagkaniya sinisundiman niya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Pasensya na po, sir. Hindi ko po sinasadya. Napatigil si Silas sa paghinga. Ang boses na yon, pamilyar. Imposible. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang tingin sa babaeng nasa harapan niya. Nakayuko ito, nanginginig ang mga kamay habang pinupulot ang mga nabasag na kopita. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng mga tagapagsilbi, isang puting blusa at itim na palda na may nakasabit na apron. At nang dahan-dahan itong mag-angat ng mukha, ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang mga ilaw ay lumabo. Ang mundo ni Silas ay huminto sa pag-ikot. Ang mga matang iyon, ang hugis ng kanyang mukha, ang paraan ng pagkagat niya sa kanyang labi kapag siya'y natatakot. Walang duda. Liwayway. Ang pangalan ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Namutawi lamang yon sa kaibuturan ng kanyang isipan. Isang multo
mula sa nakaraang matagal na niyang ibinaon. Si Liwayway Solomon, ang babaeng minahal niya, bago pa man siya naging si Silakbo Silas Dalisay, ang CEO. Ang babaeng iniwan niya para sa mga pangarap na sa gabing ito ay abot kamay na niya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Napakalakas na para bang gusto nitong kumawala. Sa isang iglap, napansin niya ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Sa likod ng apron, may isang umbok. Isang maliit, ngunit hindi maikakailang umbok sa kanyang tiyan. Buntis siya. Bago pa man siya makapagsalita, mabilis siyang hinila ni Silas palayo sa mga matang mapanuri. Dinala niya ito sa isang tahimik na pasilyo, malayo sa pagdiriwang. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay naghahalo ang gulat at galit. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Tumingin sa kanya si Liwayway at sa mga mata nito, nakita ni Silas ang mga taon ng sakit na hindi niya kailanman binigyan ng pansin. "Kailangan kong mabuhay, Silas." Sagot nito, ang boses ay mahina ngunit matatag. "Kailangan kong magtrabaho." Hindi maalis ang tingin ni Silas sa tiyan nito. Ang tanong ay namuo sa kanyang lalamunan, mabigat at nakakabara. "Akin ba yan?" Hindi sumagot si Liwayway, ngunit ang kanyang pananahimik, ang marahang pag-iwas niya ng tingin, at ang paraan ng paghaplos niya sa kanyang sinapupunan ay isang sumisigaw na sagot. Oo. Ang katotohanan yon ay tumama kay Silas na parang isang malakas na sampal. Isang anak. Magkakaanak sila. At narito siya, ilang minuto na lang mula sa pag-anunsyo ng kanyang kasal sa ibang babae. "May problema ba, mahal ko?" Ang boses ni Mahalina ay parang yelo na tumusok sa kanilang pag-uusap. Nakatayo ito sa dulo ng pasilyo, ang mga mata ay matalim na nakatuon sa kanila. Ang matamis niyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakita niya ang lahat. Ang paghila ni Silas kay Liwayway, ang tensyon sa pagitan nila. Mabilis na lumayo si Liwayway, yumuko kay Mahalina at nagmamadaling umalis. Ang mga bakas ng luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Naiwan si Silas na nakatayo roon. Pakiramdam niya ay hubad na hubad sa ilalim ng mapanuring tingin ng kanyang fiancé. Nilapitan siya ni Mahalina. Ang bawat hakbang ay may bigat. Hinawakan nito ang kanyang braso. Ang mga kuko ay bahagyang bumaon sa tela ng kanyang suit. Tumingin ito sa papalayong figura ni Liwayway at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Silas na namumutmutla at hindi makapagsalita. "Sino ang babaeng yon, Silas?" tanong nito. Ang boses ay mapanganib na kalmado. "At bakit parang nakakita ka ng multo?" Ang biyahe pauwi mula sa Hiraya Grand Ballroom ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang karaniwang masiglang si Mahalina ay hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga kukumikiinang na ilaw ng syudad na kanilang dinaraanan. Ngunit ang isip niya ay halatang nasa ibang lugar. Si Silas naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita kundi ang mukha ni Liwayway, ang kanyang mga matang puno ng sakit, ang kanyang tiyan na naglalaman ng isang katotohanang hindi niya matatakasan. Isang simpleng waitress lang, iyon ang isinagot niya kay Mahalina kanina. Isang kasinungalingan. At alam niyang alam ni Mahalina na nagsisinungaling siya. Ang salitang waitress ay parang lason sa kanyang dila. Hindi iyon si Liwayway. Si Liwayway ay ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mangarap. Kinabukasan, ang multo ni Liwayway ay sinundan siya hanggang sa tuktok ng Dalisay Tower. Nakaupo siya sa isang dambuhalang boardroom sa harap ni Don Ricardo del Fuego, ang ama ni Mahalina. Ang pinakamahalagang pagpupulong ng kanyang buhay ay nagaganap, ang paglatag ng mga huling detalye ng pagsasanib ng kanilang mga kumpanya. Ngunit ang mga numero sa screen, ang mga diskusyon tungkol sa stocks
at assets ay walang kahulugan sa kanya. Silas? Ang matigas na boses ni Don Ricardo ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Lahat ng mata sa silid ay nasa kanya, naghihintay. Pasensya na po, sabi niya, pilit na itinuon ang atensyon. Maaari niyo po bang ulitin? Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Don Ricardo, isang senyales ng pagkadismaya. Si Silas Dalisay ay hindi kailanman nawawala sa focus. Ngunit ngayon, ang isip niya ay wala roon. Lumilipad ito pabalik sa isang malayong alaala na dinala ng ulan na marahang tumatama sa salaming bintana ng boardroom. Umulan din ng araw na yon, isang malakas na ulan sa probinsya ng Payapa. Nakasilong sila ni Liwayway sa isang maliit na kubo. Amoy ang halimuyak ng basang lupa at bagong kapeng timpla ni Liwayway. Sa kanilang harapan, isang lumang kwaderno. Sa ibabaw nito, nakasulat sa magandang sulat kamay ni Liwayway, Bukang Liwayway Organics. Dito, sabi niya, habang iginuguhit ang isang maliit na araw na sumisikat sa ibabaw ng mga burol. Dito natin itatayo ang lahat. Walang kemikal, puro natural na lang. Ibabalik natin sa lupa ang pagmamahal na ibinibigay niya sa atin. Napangiti si Silas habang pinagmamasdan ang nag-aalab na pangarap sa mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang ating pangarap, sabi niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang pagmamahal na naramdaman niya sa sandaling iyon ay mas totoo at mas matatag kaysa sa alinmang gusaling na itayo niya. Ang alaala ay biglang nagbago, naging masakit at mapait. Ang mainit na kubo ay naging isang malamig at abalang coffee shop sa lungsod ng Hiraya. Ang ulan sa labas ay tila nakikidalamhati. Hindi na pwede liway, sabi niya. Iniiwasan ng mga mata nitong nagtatanong. May problema sa pamilya. Kailangan kong ayusin. Kailangan ko munang mapag-isa. Ang bawat salita ay isang rehersadong kasinungalingan. Ang problema sa pamilya ay ang alok ni Don Ricardo del Fuego. Ang pag-aayos ay ang pagpili sa ambisyon kaysa sa pag-ibig. Nakita niya kung paano gumuho ang mundo ni Liwayway sa kanyang harapan, kung paano nawala ang sinag sa mga mata nito, at tumalikod siya. Iniwan niya ito roon, basag ang puso, para lamang itayo ang kanyang imperyo sa ibabaw ng mga durog na piraso ng kanilang pangarap. Silas, ayos ka lang ba talaga? Ang pagpupulong ay tapos na. Si Mahalina ay nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Ang pag-aalala sa boses niya ay may bahid ng hinala. Pagod lang ako, sagot ni Silas, hindi tumitingin. Maraming iniisip sa merger. Sigurado ka bang tungkol lang yan sa merger? Tanong nito. Ang boses ay matalim. O tungkol ba yan sa waitress kagabi? Hindi siya sumagot. Ang kanyang pananahimik ay sapat ng kumpirmasyon para kay Mahalina. Umiling ito at tinalikuran siya. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang opisina. Mula sa bintana, tanaw niya ang buong lungsod ng Hiraya. Isang gubat ng bakal, salamin at konkreto. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngayon, pakiramdam niya ay isa itong hawla. Isang magandang hawla na siya mismo ang gumawa. Ang kanyang mga mata ay napadako sa kanyang mesa. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang isang makapal na dokumento. Ang kanilang prenuptial agreement, ang kontrata ng kanyang kasal, ang pundasyon ng kanyang imperyo. Ngunit ang nakikita niya ay hindi ang mga salita sa papel. Ang nakikita niya ay ang sulat kamay ni Liwayway sa isang lumang kwaderno. Ang nakikita niya ay ang kanyang mga mata na puno ng luha. Ang nakikita niya ay ang anino ng isang pangarap na matagal na niyang kinalimutan. Ang lahat ng ito, ang tore, ang yaman,
Ang kapangyarihan ay kasinungalingan. Itinayo niya ang isang buhay na perpekto sa paningin ng lahat, ngunit hungkag sa loob. Ang pagkikita nila ni Liwayway ay hindi isang aksidente. Ito ay isang sampal mula sa tadhana, isang paalala ng lahat ng kanyang isinuko. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na nakakatakot. Isang desisyon na sisira sa lahat ng kanyang itinayo. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ito ang tamang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang pangalan sa kanyang mga kontak. Don Ricardo del Fuego. Huminga siya ng malalim. Dinala niya ang kanyang nanginginig na hinlalaki sa ibabaw ng call button. Handang pasabugin ang perpektong mundong kanyang nilikha. Ang tawag ay hindi na kailangan pang sagutin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik sa kabilang linya, isang malamig na boses ang nagsalita. Sa mansyon, ngayon din. Iyon lang at ibinaba na ni Don Ricardo ang telepono. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Silas. Iniwan niya ang lahat sa kanyang mesa. Ang mga papeles ng merger, ang mga plano ng mga itatayo pang gusali, ang susi sa kanyang opisina. Habang tinatahak niya ang pasilyo palabas ng Dalisay Tower, ang bawat pagbati mula sa kanyang mga empleyado ay parang isang paalam. Hindi pa nila alam, ngunit ang CEO na kilala nila ay maglalaho na pagkatapos ng araw na ito. Ang Del Fuego Mansion ay parang isang palasyo na nakatayo sa pinakamataas na bahagi ng lungsod ng Hiraya. Isang monumento ng lumang yaman at kapangyarihan. Sa pagpasok ni Silas sa dambuhalang pinto, ang katahimikan sa loob ay mas mabigat kaysa sa alinmang sigaw. Nakaupo si Don Ricardo del Fuego sa kanyang silyang gawa sa nara. Sa gitna ng kanyang malawak na aklatan, hindi ito tumingin kay Silas. Nakatuon ang mga mata nito sa isang baso ng brandy na marahang niyang iniikot. Mayroon ka lang 5 minuto para ipaliwanag ang kabaliwan mo, sabi ng matanda. Hindi pa rin tumitingin. Huminga ng malalim si Silas, pinatatag ang kanyang sarili. Hindi ko na po itutuloy ang kasal. Ang pag-ikot ng baso ay huminto. Dahan-dahang itinaas ni Don Ricardo ang kanyang tingin at sa mga mata nito, nakita ni Silas ang isang bagyong namumuo. Dahil sa babaeng yon, hindi na kailangan pang itanong kung sino ang tinutukoy niya. Dahil po sa sarili ko, sagot ni Silas, buo ang boses. Hindi ko na kayang mabuhay sa isang kasinungalingan. Isang tawang walang saya ang kumawala sa mga labi ni Don Ricardo. Kasinungalingan? Ang buhay na ibinigay ko sa'yo? Inalis kita sa putik, Silas. Ginawa kitang hari. At ito ang isusuokli mo sa akin? Nagpapasalamat po ako sa lahat, ngunit hindi po ito ang buhay na para sa akin. Walang hiya ka. Sa wakas ay sumabog ang Don. Tumayo ito. Ang mukha ay namumula sa galit. Sa tingin mo, sino ka kung wala ako? Kung wala ang pangalan ng pamilya ko? Isa ka lang ambisyosong batang walang patutunguhan. Sisirain kita, Silas. Tandaan mo yan. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo sa kahit saang sulok ng industriyang ito. Sa gitna ng sigawan, bumukas ang pinto. Pumasok si Mahalina, ang mukha ay naguguluhan. Papa, anong nangyayari? Tumingin si Silas sa kanya at sa isang saglit ay nakaramdam siya ng awa. Ngunit kailangan niyang tapusin ang lahat. Mahalina, patawarin mo ako. Hindi na ako magpapakasal sa'yo. Ang mukha ni Mahalina ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon, pagkalito, pagkatulala, at sa huli, isang galit na mas masahol pa sa galit ng kanyang ama. Ano? Usal niya, na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng mga plano, itatapon mo lang ang lahat na parang basura? Dahil sa babaeng yon,
Sa isang hamak na waitress, hindi ito tungkol sa kanya. Huwag kang magsinungaling. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng kamandag. Ang kanyang mga mata ay naging parang mga nagbabagang apoy. Nakita ko kung paano mo siya tiningnan. Sino siya sa buhay mo? Hindi sumagot si Silas. Lumapit si Mahalina. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Sa amin. Hindi mo pwedeng dungisan ang pangalan ng mga Del Fuego. Huminto ito sa mismong harapan niya. Ang muka ay isang pulgada na lang ang layo. Kung aalis ka sa pintong yan, bulong niya, ang bawat salita ay may diin. Sisirain kita, Silas. Sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo hanggang sa wala nang matira. Sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Silas. Ang mga banta nila ay wala ng bigat dahil ang lahat ng mahalaga sa kanya ngayon ay wala na sa syudad na ito. Isang abogado ang pumasok na may dalang mga dokumento. Ang mga papeles na mag-aalis kay Silas ng lahat ng kanyang parte sa Dalisay Realty, lahat ng koneksyon sa Del Fuego Industries, lahat ng ari-arian na nakuha niya sa ilalim ng kanilang impluensya. Kinuha ni Silas ang pluma. Sa bawat lagda, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Nilalagdaan niya ang paglaya ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng huling pirma, ibinaba niya ang pluma. Hindi na siya lumingon pa. Naglakad siya palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay papalayo sa kanyang ginintuang hawla. Habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan, ang nag-iisang natirang pag-aari niya, palayo sa mansyon, tanaw niya ang mga nagtataasang gusali ng lungsod ng Hiraya. Ang ilan sa mga yon ay siya ang nagdisenyo. Siya ang nagtayo. Mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit ngayon, para sa kanya, ang mga ito ay mga dambuhalang lapida lamang, mga bantayog ng isang buhay na hindi para sa kanya. Isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Takot, oo, ngunit may kasamang pag-asa. Huminto siya sa isang gasolinahan sa labas ng syudad. Kinuha niya mula sa kanyang pitaka ang isang maliit, luma at lukot na papel. Nakasulat dito ang isang address. Ang huling address ni Liwayway sa probinsya ng Payapa na alam niya. 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya sigurado kung nandoon pa ito. Ngunit ito na lang ang natitira sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na pagbiyahe, ang tanawin ay nagbago. Ang mga gusali ay napalitan ng mga bukirin. Ang ingay ng syudad ay napalitan ng huni ng mga ibon. Pumasok siya sa isang maliit na bayan at sinundan ng address hanggang sa isang simpleng kalsada. At doon, nakita niya ito. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy, pininturahan ng puti, na may mga halamang namumulaklak sa bakuran. Simple, payapa. Ihininto niya ang sasakyan sa di kalayuan. At doon, sa sampayan, nakita niya siya, si Liwayway. Nakatalikod dito, nagsasampay ng mga damit. Ngunit hindi ordinaryong mga damit. Maliliit na damit. Mga damit ng sanggol. Isang maliit na kulay dilaw na baru-baruan. Isang pares ng maliliit na medyas. Ang puso ni Silas ay tila huminto sa pagtibok. Naging totoo ang lahat. Ang kanyang anak. Ang katotohanan yon ay nagbigay sa kanya ng isang lakas na hindi niya alam na taglay niya. Wala na siyang yaman. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang pangalan. Ngunit sa paglabas niya ng sasakyan at paghakbang patungo sa maliit na bahay na yon, naramdaman niyang mas buo siya kaysa dati. Humarap si Liwayway. Marahil ay narinig ang tunog ng kanyang mga yabag. Nagtama ang kanilang mga mata. Puno ng gulat. Puno ng tanong. Puno ng nakaraan. Tumayo si Silas doon, sa ilalim ng hapon, handang harapin ang bunga ng kanyang mga desisyon. Ang lalaking nakatayo sa harap ng kanyang bakuran ay pamilyar, ngunit kasabay nito'y isang estranghero. Ang mamahaling damit ay gusot, ang perpektong buhok ay bahagyang magulo.
At sa mga mata nito, mga matang dati puno ng ambisyon at mga plano para sa hinaharap, ay mayroong isang pagod at pagsisisi na ngayon lang nakita ni Liwayway. Nabitawan niya ang hawak na maliit na baru-baruan. Nanigas ang kanyang mga kamay sa kanyang tagiliran. Ang unang salitang namutawi sa kanyang bibig ay halos isang pabulong na akusasyon. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya nagulat sa tanong. Sa katunayan, parang yun na mismo ang inaasahan niyang marinig. Naglakad ito palapit. Bawat hakbang ay maingat, na para bang lumalakad sa napakanipis na yelo. Liway, sabi nito. Ang boses ay malalim at pagod. Kailangan nating mag-usap. Ang tibok ng puso ni Liwayway ay malakas at mabilis. Isang parte niya ang gustong sumigaw, itaboy siya palayo, at sabihing huhuli na ang lahat. Ngunit ang isa pang parte, isang maliit at hangal na parte na matagal na niyang sinubukang patayin, ay gustong malaman ang dahilan. Pumasok ka, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Tinalikuran niya ito at pumasok sa loob ng kanyang maliit na bahay. Ang katahimikan sa loob ng sala ay mas mabigat kaysa sa init ng panahon sa labas. Umupo si Silas sa isang silyang yantok at ang laki nito ay tila hindi akma sa kasimplihan ng kanyang tahanan. Nagtimpla si Liwayway ng malamig na tubig, isang paraan para abalahin ang kanyang mga kamay na nagsisimulang manginig. Nang maupo siya sa tapat nito, nagsimula itong magsalita. Ikinuwento ni Silas ang lahat. Walang labis, walang kulang, ang alok ng mga Del Fuego. Ang kasinungalingan tungkol sa problema sa pamilya, ang pagpili niya sa kapangyarihan kaysa sa kanilang pangarap. Ang mga taon ng pagtatayo ng isang imperyo na sa huli ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam na hungkag. At sa wakas, ang gabi sa charity ball, ang sandaling nakita siya nito at kung paano gumuho ang lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa paligid ng kanyang buhay. Nakikinig lang si Liwayway. Hindi siya nagsalita. Pinagmasdan niya ang bawat galaw nito, hinanap ang anumang bahid ng pagkukunwari. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya ay isang lalaking basag, isang lalaking naliligaw, na sa wakas ay natagpuan ng daan pabalik. Ngunit marahil ay huli na. Iniwan ko na ang lahat, Liway. Pagtatapos nito, ang mga mata ay nakikiusap. Ang kumpanya, ang kasal, ang pera, lahat. Matagal na hindi umimik si Liwayway. Ang mga salita nito ay tumagos sa pader na itinayo niya. Ngunit ang mga sugat sa likod ng pader na yon ay sariwa pa rin. Salamat sa iyong katapatan, Silas. Sabi niya sa wakas, ang boses ay mahinahon. Pero hindi nabubura ng katapatan mo ang sakit ng mga taong nagdaan. Tumango si Silas, tanggap ang bawat salita. Alam ko, at hindi ako humihingi ng kapatawaran dahil alam kong wala akong karapatan. Tumayo ito at lumapit sa bintana, nakatingin sa mga damit ng sanggol na nakasampay sa labas. Hindi ako nandito para guluhin ka o para pilitin ang sarili ko sa'yo. Nandito ako para sa kanya. Itinuro nito ang kanyang tiyan. Nandito ako para sa anak natin. Hayaan mo lang akong maging parte ng buhay niya, Liway. Hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging ama. Ang huling mga salitang yon ang nagpabagsak sa kanyang depensa, ang kanyang anak. Paano niya ipagkakait sa kanyang anak, ang isang ama na handang isuko ang lahat para sa kanya? Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang kakaibang routine. Pumayag si Liwayway na manatili si Silas sa maliit na bodega sa likod ng kanyang bahay. Hindi bilang kasintahan, kundi bilang isang taong kailangang patunayan ang kanyang sarili. At nagpatunay nga si Silas, ang lalaking dati pumipirma lang ng mga milyon-milyong kontrata ay natutong magkumpuni ng tumutulong bubong. Ang mga kamay na dati humahawak lang ng mamahaling pluma ay natutong magbungkal ng lupa sa natutuyot na hardin sa likod bahay. Araw-araw, mula umaga
Hanggang hapon, nagtatrabaho siya sa ilalim ng araw, hindi nagrereklamo, hindi sumusuko. Pinapanood siya ni Liwayway mula sa bintana ng kusina. Nakikita niya ang pawis sa noo nito, ang pagod sa mga balikat nito. Ngunit nakikita rin na niya ang isang determinasyon na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata nito. Ito ang Silas na una niyang minahal, ang lalaking nangangarap, ang lalaking hindi takot magbanat ng buto. Isang hapon, habang nagbubungkal ng lupa si Silas, napansin ni Liwayway ang pamumula ng balat nito dahil sa tindi ng sikat ng araw. Walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng isang baso ng malamig na tubig at lumabas. Napatigil ito sa pagtatrabaho nang makita siya. Kinuha nito ang baso mula sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay saglit na nagdikit. Isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa kanyang braso. Uminom ito ng diretsyo na para bang iyon ang pinakamasarap na tubig na natikman niya sa buong buhay niya. "Salamat," sabi nito. Hinihingal, tumangulang si Liwayway at akmang tatalikod na nang may mapansin siya sa gilid ng binubungkal nitong lupa. Isang lumang kwaderno, nakabalot sa plastik na marahil ay nahukay nito. Ang puso niya ay biglang kumabog. Ang kwaderno nila. Kinuha ito ni Silas at marahang pinagpagan ng lupa. Binuksan niya ito sa isang pahina. Nakasulat doon, sa sulat kamay ni Liwayway, Bukang Liwayway Organics. Ang ating pangarap. Nag-angat ito ng tingin sa kanya. Ang mga mata ay puno-uno ng mga alaalang sabay nilang pinagsaluhan. Hindi na kinaya ni Liwayway. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa bahay. Isinara ang pinto at sumandal dito. Ang kanyang puso ay nagwawala. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanyang kama, hindi siya mapakali. Sumilip siya sa bintana. Ang ilaw sa bodega ay bukas pa. Nakikita niya ang anino ni Silas na nakaupo, nakayuko sa lumang kwaderno. Mula sa kanyang bintana, pinanood niya ang lalaking sumira sa kanyang puso na ngayon ay sinusubukang buuin. Hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang hardin sa kanyang likod bahay. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit, hindi sinasadyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit mabilis niya itong binura na para bang natatakot na may ibang makakita kahit na ang tanging saksi lang ay ang buwan sa kalangitan. Kinabukasan, may bagong liwanag sa mga mata ni Silas. Ang pagkahukay sa lumang kwaderno ay parang paghuhukay sa isang kayamanang matagal na niyang kinalimutan. Hindi na ito isang simpleng paghahardin para lang may magawa. Ito na ay isang misyon. Inabangan niya si Liwayway sa kusina. Hawak ang kwaderno na para bang ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. Ipinatong niya ito nang marahan sa mesa habang naghahain ito ng almusal. "Naaalala mo pa ba lahat ng plano natin dito?" tanong niya. Ang boses ay may malumanay. Tumingin si Liwayway sa kwaderno. Pagkatapos ay sa kanya. May pag-aalinlangan sa mga mata nito. "Matagal na yan, Silas. Mga pangarap lang ng mga bata." "Hindi," mabilis niyang sagot. "Ito ang pinakatotoong pangarap na binuo ko sa buong buhay ko." Binuklat niya ang mga pahina, ipinakita ang mga guhit ng mga taniman, ang listahan ng mga gulay at prutas, ang mga ideya para sa mga produktong organiko. "Pwede pa nating itong ituloy, Liway. Para sa kinabukasan ng anak natin." Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang pagbanggit sa kanilang anak ang tanging susi na kayang magbukas sa nakasarado nitong puso. Nakita niya ang pagtatalo sa isip nito, ang takot na masaktan muli laban sa pagnanais na bigyan ng magandang buhay ang isisilang niya. "Sige," sabi nito sa wakas, isang halos pabulong na pagsuko. "Subukan natin." Ang salitang subukan
ay sapat na para kay Silas. Iyon na ang pinakamagandang balita na narinig niya sa loob ng 5 taon. At nagsimula nga sila. Ang dating tigang na lupa sa likod bahay ay unti-unting nabuhay. Ang kanilang mga araw ay napuno ng ritmo ng pagtatrabaho. Sa umaga, sabay silang magbubungkal ng lupa. Siya, gamit ang kanyang lakas para sa mas mabibigat na gawain. Si Liwayway naman, gamit ang kanyang likas na kaalaman sa lupa, ay maingat na nagpupunan ng mga buto. Sa mga sandaling iyon, nakikita ni Silas ang babaeng dati niyang minahal. Ang paraan ng pagngiti nito kapag nakakakita ng usbong, ang kislap sa mga mata nito habang hinahaplos ang mga dahon. Pinagmamasdan niya ito, buntis at maganda sa ilalim ng araw, at nararamdaman niyang muli siyang nahuhulog dito. Sa pagkakataong ito, mas malalim, mas totoo. Isang hapon, habang sinusubukan ni Silas na buhatin ang isang sako ng pataba, nadulas siya sa maputik na bahagi ng lupa. Bumagsak ang sako at isang ulap ng organikong pataba ang sumabog sa hangin. Bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Napatigil si Liwayway, nanlalaki ang mga mata. Sa isang segundo, nag-aalala ito. Ngunit nang makita siya ni Silas na nakatayo roon, mukhang isang taong lupa, hindi nito napigilan ang sarili. Isang malakas at malutong na tawa ang kumawala mula sa mga labi nito. Isang tawa na puno ng saya. Isang tawa na matagal nang hindi naririnig ni Silas. Ang tunog na yon ay musika sa kanyang pandinig. Nawala ang lahat ng pagod niya. Nakitawa na rin siya, hindi dahil sa kanyang kapalpakan, kundi dahil sa purong kaligayahan na makitang muli itong tumawa ng ganoon. Ang kanilang mga tawa ay naghalo sa hangin. Nilusaw ang yelong matagal na bumalot sa pagitan nila. Habang lumalaki ang tiyan ni Liwayway, lumalaki rin ang pag-aalala ni Silas. Nakikita niya ang pagod nito kahit na pilit nitong itinatago. "Liway, magpahinga ka na muna," sabi niya isang araw, nang makita itong nagbubuhat ng isang pandilig na puno ng tubig. "Ako na dyan. Baka mapano pa kayo ng baby." "Kaya ko pa," protesta nito. Ngunit halata ang hingal sa kanyang boses. Marahan niyang kinuha ang pandilig mula sa mga kamay nito. "Alam kong kaya mo. Alam kong malakas ka. Pero nandito na ako ngayon. Hayaan mo naman akong alagaan ka." Nagkatitigan sila. Sa pagkakataong yon, hindi ito umiwas. Tumango na lang ito at umupo sa isang upuang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga, habang pinagmamasdan siyang tapusin ang gawain. At sa mga mata nito, nakita ni Silas ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, isang maliit na kislap ng tiwala. Gabi-gabi, pagkatapos ng hapunan, nauupo sila sa labas. Pinapahinga ang kanilang mga pagod na katawan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang. Naging komportable na ito, puno ng mga hindi sinasabing salita. Isang gabing walang ulap at puno ng bituin. Habang nakatingin sila sa langit, hindi na napigilan ni Silas ang nararamdaman ng kanyang puso. "Alam mo," simula niya, "ang boses ay mahina. Lahat ng mga taon na ginugol ko sa hiraya, akala ko, hinahabol ko ang pangarap ko. Nagtayo ako ng mga gusaling abot langit, pero ngayon ko lang napagtanto." Lumingon siya at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Ang mga bituin ay naglalaro sa buhok nito. "Ikaw pala ang pangarap ko, Liway. Hindi ang mga gusaling yon." Nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata ni Liwayway. Hindi ito sumagot. Ngunit ang isang luhang yon na pumatak sa kanyang pisngi ay sapat na. Isang luhang nagsasabi ng lahat, ng sakit, ng pangungulila, at marahil ng isang maliit na binhi ng pag-asa. Samantala, sa lungsod ng Hiraya, sa loob ng isang malamig at marangyang opisina, iba ang tanawin. Nakatitig si Mahalina del Fuego sa screen ng kanyang tablet. Sa screen, sunod-sunod na mga litrato ang lumalabas. Mga litratong kuha mula sa malayo. Si Silas na nagbubungkal ng lupa. Si Liwayway
na nagdidilig ng halaman. At ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato nilang dalawa na sabay na tumatawa. Ang mukha ay puno ng kaligayahan. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Mahalina. Isang ngiting hindi aabot sa kanyang mga mata na ngayon ay nag-aapoy sa galit. Itinaas niya ang kanyang telepono at nag-dial. Simulan niyo na. Utos niya sa kabilang linya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ibinaba niya ang tablet sa mesa, ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa larawan ng masayang mag-asawa. So, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa larawan ni Silas. You think you can be happy? Not on my watch. Ang umaga ng pista ng bayan ay gumising na may kasamang pangako. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong lutong bibingka at ng masayang tunog ng musikong bumbong na nagmamartsa sa kalye. Para kay Liwayway, ang umagang ito ay higit pa sa isang pagdiriwang. Ito ang unang pagsilang ng kanilang pangarap. Sa maliit nilang pwesto sa plaza, maingat niyang inayos ang kanilang mga unang produkto, mga sariwang gulay na kasing berde ng pag-asa, mga bote ng pulutpukyutan na kasing ginto ng sikat ng araw, at mga pinatuyong halamang gamot na may dalang samyo ng kapayapaan ng kanilang probinsya. Ang bawat isa ay may sulat kamay na etiketa, bukang Liwayway Organics. Simple, pero puno ng puso. Mukhang perpekto, sabi ni Silas habang isinasabit ang isang karatulang gawa sa kamay. Napangiti si Liwayway. Sa mga nakalipas na linggo, nakita niya ang unti-unting pagbabalik ng dating Silas, ang lalaking masayahin, masipag, at puno ng pangarap. Ang pagod sa kanilang mga katawan ay napapalitan ng kaligayahan sa tuwing makikita nila ang kanilang hardin na yumayabong. Sana magustuhan ng mga tao, sabi niya, habang marahang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. Hinawakan ni Silas ang kanyang balikat. Magugustuhan nila ito, Liway, dahil totoo ito. Galing ito sa puso natin. Ang mga salitang iyon ay sapat na para pawiin ang lahat ng kanyang kaba. Handa na sila. Handa na nilang ibahagi sa mundo ang bunga ng kanilang pagmamahal at paghihirap. Ngunit ang mundo ay may ibang plano. Ilang sandali bago opisyal na magsimula ang bentahan, may tumawag sa telepono ni Silas, isang dati niyang kasamahan sa Hiraya. Pare, buksan mo ang live feed ng Hiraya Business Channel. May pasabog ang Del Fuego. Nagkatinginan sila ni Silas. Isang biglaang kaba ang gumapang sa dibdib ni Liwayway. Kinuha ni Silas ang kanyang telepono at sa maliit na screen niyon, bumungad sa kanila ang isang eksenang mula sa ibang mundo. Isang marangyang press conference sa isang 5-star hotel. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap. At sa gitna ng lahat, nakatayo sa isang entablado, si Mahalina del Fuego, nakasuot ng isang puting-puting power suit, perpekto at makapangyarihan. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Mahalina, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may bahid ng bakal. Ngayong araw, ipinagmamalaki kong ipakilala sa inyo ang isang proyektong malapit sa aking puso. Isang proyektong magbabalik sa atin sa kung ano ang totoo at dalisay. Sa likod niya, isang dambuhalang screen ang umilaw. Lumabas dito ang isang pangalan na isinulat sa isang elegante at modernong font. Fuego Farms. Nanlamig ang mga kamay ni Liwayway. Ang pangalan ay iba, ngunit ang pakiramdam. Pagkatapos ay ipinakita ang logo. Isang inilarawang araw na sumisikat sa ibabaw ng mga burol. Isang mas modernong bersyon ng mismong iginuhit ni Liwayway sa kanilang lumang kwaderno. Hindi, bulong niya, ang hangin ay biglang nawala sa kanyang dibdib. Sunod-sunod na ipinakita ang mga produkto. Mga gulay na nakalagay sa magagarang kahon. Pulot-pukyutan sa mga boteng may gintong takip. Mga herbal tea na may mga pangalang tulad ng Payapa Blend at Hiraya Sunrise. Ang bawat produkto ay isang sampal, isang marangya
at komersyalisadong bersyon ng lahat ng pinaghirapan nila. At pagkatapos ay nagsalita si Mahalina tungkol sa kwento ng Fuego Farms, ang kwento ng pagbabalik loob sa kalikasan, ang kwento ng katapatan at pagiging organiko. Ikinukwento niya ang kanilang pangarap, ang kanilang filosofiya, ang kanilang puso. Ngunit ginawa niya itong sarili niya. Binalutan ng salapi at kapangyarihan, tinanggalan ng kaluluwa. Sa isang industriyang puno ng imitasyon, pagpapatuloy ni Mahalina, ang mga mata ay diretso sa kamera na para bang direktang nakatingin sa kanila. Mahalagang protektahan natin ang ating mga ideya mula sa mga oportunistang gustong sumakay sa ating tagumpay. Yun na ang huling dagok. Hindi lang ninakaw ang kanilang pangarap, sinisiraan pa sila. Pinalalabas na sila ang magnanakaw. Namatay ang live stream. Ang masayang ingay ng pista sa paligid ay biglang naging isang nakakabinging ugong sa tainga ni Liwayway. Napatingin siya sa kanilang maliit na pwesto, ang kanilang mga simpleng produkto, ang kanilang sulat kamay na karatula. Ang lahat ng pinaghirapan nila ay biglang nagmukhang kahabag-habag. Isang biro, isang anino lamang ng nagniningning na kasinungalingang itinayo ni Mahalina. Napatingin siya kay Silas. Ang mukha nito ay namumutla. Ang panga ay mahigpit na nakatikom. Ang saya sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang madilim na apoy ng galit at kawalan ng magawa. Nagsimulang dumami ang mga tao sa plaza. Ang ilan ay napapadaan sa kanilang pwesto, sumusululyap, at pagkatapos ay nagbubulungan. Naramdaman ni Liwayway ang kanilang mga tinging mapanuri, mga tinging nagtatanong. Isang lalaking may dalang kamera at ID ng isang lokal na pahayagan ang lumapit sa kanila. Ngumiti ito ng pilit. "Magandang umaga po," sabi nito. "Nakita po namin ang launching ng Fuego Farms kanina. At napansin ko lang po, itinuro nito ang kanilang mga produkto. Pagkatapos ay ang logo sa kanilang karatula. Hindi ba't kamukhang-kamukha ito ng Fuego Farms?" Huminga ito ng malalim bago ibinato ang tanong na babasag sa natitirang pag-asa ni Liwayway. "Kayo po ba ang nanggaya?" Ang tanong ng reporter ay parang bombang sumabog sa gitna ng kanilang pwesto, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Ang mga salitang, "Kayo po ba ang nanggaya?" ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Silas. Bawat pantig ay isang matulis na patalim. Hinawakan niya ang braso ni Liwayway na namumutla at halatang nagpipigil ng luha. "Tapos na tayo dito," sabi niya sa reporter. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin na hindi maaring baliwalain. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway habang mabilis, ngunit maingat nilang iniligpit ang kanilang mga paninda. Isinilid pabalik sa mga bayong na kanina lang ay puno ng pag-asa. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng katahimikan. Ang masayang musika ng pista ay parang isang pangungutya. Hawak ni Silas ang manibela ng napakahigpit. Ang mga ugat sa kanyang braso ay lumilitaw. Hindi ito galit sa reporter o sa mga taong mapanghusga. Ang galit niya ay para kay Mahalina at para sa kanyang sarili, sa pagiging bulag niya sa kung anong klaseng tao ito. Pagdating sa bahay, tahimik na pumasok si Liwayway sa kwarto. Sumunod si Silas. Nakita niya itong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kawalan. "Hindi ito totoo, Liway," sabi niya. Ang boses ay desperado. "Alam nating hindi tayo ang nanggaya. Pero paano natin yan papatunayan, Silas?" Sagot nito, ang boses ay basag. "Nasa kanila ang lahat. Pera, impluwensya, mga abogado. Anong meron tayo? Isang lumang kwaderno." Ang mga salitang iyon ang gumising kay Silas. Kailangan nila ng pruweba. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. "Magpahinga ka na," sabi niya. Hinaplos ang buhok nito. "Hayaan mo akong mag-isip. Hindi ako susuko. Hindi ngayon." Nang makatulog si Liwayway, dala ng pagod at bigat ng dibdib, binuksan ni Silas ang kanyang luma
at mabagal na laptop. Dito nagsimula ang kanyang paghahanap. Isang paghuhukay sa digital na libingan ng kanyang nakaraan. Magdamag siyang naghalungkat. Binuksan niya ang lahat ng kanyang lumang email accounts, nag-scroll sa libu-libong mensahe, naghahanap ng kahit anong bakas. Mga lumang usapan nila ni Liwayway, mga larawan, mga biruan. Ngunit wala. Walang konkretong ebidensya ng kanilang plano. Ang lahat ay nasa kwaderno at sa kanilang mga alaala. Mga bagay na madaling tawaging gawa-gawa lang sa isang korte. Ang gabi ay lumalim. Ang tanging liwanag sa sala ay mula sa screen ng laptop. Ang tanging tunog ay ang pagtipa niya sa keyboard at ang mahinang paghilik ni Liwayway mula sa kwarto. Ang pag-asa ni Silas ay unti-unting nauupos. Paano kung wala talaga siyang mahanap? Paano kung mananalo si Mahalina? At sa gitna ng kanyang pagkabigo, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang lumang company email. Ang email address na ginagamit niya noong nasa Dalisay Realty pa siya. Isang email na hindi na niya binuksan mula noong araw na iwan niya ang lahat. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang login page. Halos hindi na niya maalala ang password. Sinubukan niya ang una. Mali. Ang pangalawa. Mali ulit. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang mga mata, at sinubukan ang isang kombinasyon ng mga letra at numero na may espesyal na kahulugan sa kanila ni Liwayway noon. Access granted. Bumungad sa kanya ang isang inbox na puno ng mga lumang business correspondence. Mabilis niyang tinipa ang pangalan ni Liwayway sa search bar, Liwayway Solomon, at pinindot ang enter. At doon, lumabas ito. Isang email na ipinadala niya 5 taon na, ang nakakaraan. Ang subject, ang ating pangarap. Kinilabutan si Silas. Dahan-dahan niyang binuksan ang email. Sa loob nito ay ang mga salitang, para kapag namimiss mo ang mga plano natin, para hindi natin makalimutan, mahal kita. At sa ilalim nito, may mga attachment. Business plan, Vidwed docs, logo sketches, JPEG, product list, Lex, lahat ay naroon. Ang buong plano, ang bawat detalye, ang kaluluwa ng bukang Liwayway Organics, may petsa, may timestamp. Isang hindi maikakailang patunay na ang pangarap na ito ay isinilang mula sa kanilang pagmamahalan 5 taon bago pa man naisip ang Fego Farms. Ngunit kasabay ng biglaang pag-asa ay ang isang mas nakakakilabot na katotohanan. Paano nalaman ni Mahalina ang lahat ng detalyeng ito? Hindi ito simpleng panggagaya ng konsepto. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw. At doon, naunawaan niya ang lahat. Ang kanyang lumang company email ay nakahost sa server ng Dalisay Realty, isang kumpanyang kasosyo pasyon ng Del Fuego Industries. Nang umalis siya, hindi agad binura ang kanyang account. At si Mahalina, na may access sa lahat ng resources ng kanilang kumpanya, ay siguradong may paraan para buksan ito. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang planadong pagsalakay. Matagal na niyang alam. Matagal na niyang pinagplanuhan ang lahat. Ang pagkadismaya sa kanyang puso ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang malamig at nakatutok na galit. Dahan-dahan siyang tumayo, dinala ang laptop at pumasok sa kwarto. Marahan niyang ginising si Liwayway. "Liway, gumising ka," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Kailangan mong makita to." Ipinakita niya rito ang screen. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa mukha nito habang binabasa ang email. Mula sa pagkalito, patungo sa pagkamangha, at sa huli, sa isang tahimik na pangingilabot. Naunawaan din nito. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa katotohanan. Hinawakan ni Silas ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak niya ay mahigpit at puno ng isang bagong determinasyon.
Tinitigan niya ito sa mata. Ang apoy ng galit ay nag-aalab, ngunit kontrolado. Hindi lang pangarap natin ang ninakaw niya, Liway. Sabi niya, ang bawat salita ay isang pangako, isang sumpa. Ninakaw niya ang kwento natin at babawiin natin iyon. Sa sandaling iyon, ang kanilang pag-asa ay muling nabuhay, mas matibay, mas maliwanag. Ngunit sa gitna ng kanilang determinasyon, isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang telepono ni Liwayway. Tumutunog. Isang hindi rehistradong numero ang nasa screen. Nagkatinginan sila bago ito sagutin ni Liwayway at inilagay sa loudspeaker. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na halatang binago, malamig at walang emosyon, ang nagsalita. Layuan niyo si Mahalina kung ayaw niyong masaktan. At ang tawag ay naputol. Ang banta sa telepono ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na yelo sa hangin. Pagkatapos ng tawag na yon, ang payapang probinsya ay hindi na naging kasing payapa para kay Liwayway. Ang bawat anino sa labas ng bintana ay tila isang banta. Ang bawat tunog ng kuliglig sa gabi ay parang mga paang papalapit. Ang takot ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa batang dinadala niya. Isang takot na malamig at matalim, na humahaplos sa kanyang puso sa tuwing siya'y nag-iisa. Sinubukan ni Silas na pag-aani ng kanyang loob, ngunit nakikita ni Liwayway ang sarili nitong pag-aalala sa likod ng mga pilit ng ngiti. Mas naging protektibo ito. Gabi-gabi, tinitiyak nitong nakasara ang lahat ng bintana at pinto. Hindi na ito halos umaalis sa kanyang tabi. Ang kanilang bagong determinasyon ay agad na sinubok. Kinaumagahan, natagpuan nila ang kanilang water pump, ang nag-iisang pinagkukunan nila ng tubig para sa mga pananim. Nasira. Ang makina ay tahimik. Nang buksan ni Silas ang takip, nakita nila ang dahilan. Ang mga kable sa loob ay sadyang pinutol. Hindi ito aksidente. Ito ay isang sabotahe, isang mensahe. Mga duwag, gigil na sabi ni Silas. Ang kamao ay nakakuyom. Walang tubig. Sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, pinanood ni Liwayway ng may panlulumo ang unti-unting pagkalanta ng kanilang mga tanim. Ang mga berdeng dahon ay nagsimulang manikluhod sa lupa, na para bang sumusuko na rin. Ang bawat lanta na dahon ay parang isang gumuho na pangarap. Araw-araw, nag-igib sila ng tubig mula sa isang malayong poso, ngunit kulang na kulang ito. Ang kanilang maliit na paraiso ay unti-unting nagiging isang disyerto. Kasabay ng pagkatuyo ng lupa, nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa bayan, mga bulong-bulungan sa palengke, mga mapanuring tingin mula sa mga dati palangiti nilang kapitbahay. Sila raw yung nanggaya sa malaking kumpanya sa Maynila. Nakita mo ba ang balita? Sikat na sikat yung Fego Farms. Ang mga salita ay parang mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Nag-iiwan ng pangangati ng kahihiyan at sama ng loob. Ang stress, ang pagod, ang takot, lahat ay nagtipon-tipon sa katawan ni Liwayway. Isang hapon, habang sinusubukan niyang magdilig, isang matinding kirot ang biglang tumusok sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit, nabitawan ng pandilig. Mabilis na lumapit si Silas, ang mukha ay puno ng pagkasindak. Ang biyahe papunta sa maliit na klinika ng bayan, ang pinakamahabang biyahe sa buhay niya. Bawat lubak sa daan ay isang panibagong bugso ng sakit at takot. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang anak. Huwag muna anak, huwag muna. Sa klinika, sinabi ng doktor na siya ay nanganganib na manganak nang wala sa panahon. Stress-induced premature labor. Ang utos ay malinaw, complete bed rest. Bawal ang anumang stress, bawal ang pagod. Nakahiga sa puting kama ng klinika, nakikinig sa tibok ng puso ng kanyang anak mula sa isang monitor. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo niya ang kanyang anak.
Pumasok si Silas sa silid. Ang mukha ay bakas ang pag-aalala, ngunit sinubukan nitong maging matatag para sa kanya. Umupo ito sa kanyang tabi at hinawakan ang kanyang kamay. "Patawad, Liway," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "Dahil sa akin, nangyayari ang lahat ng ito. Kung hindi na lang sana ako bumalik." "Shh!" Putol niya rito. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. "Kasama kita dito, Silas. Kasama tayo dito." Tinitigan siya ni Silas. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakikita dati. Isang malalim at matibay na pagmamahal, isang pangakong hindi na kailangan pang sabihin. "Pangako," bulong nito. "Poprotektahan ko kayo kahit anong mangyari." Kinabukasan, pinayagan na siyang umuwi. Habang naglalakbay sila pabalik sa kanilang tahanan, ang tanging nasa isip ni Liwayway ay ang lanta nilang mga pananim at ang sira nilang water pump, isang larawan ng kanilang bigong pangarap. Ngunit pagliko nila sa kanilang kalsada, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanila. May mga tao sa kanilang bakuran, ang kanilang mga kapitbahay, si Mang Lando, ang karpintero, si Aling Nena na may-ari ng maliit na tindahan, at marami pang iba. Ang ilan ay may dalang gamit, ang iba ay nag-aayos ng mga pananim. At sa gitna ng lahat, may ilang kalalakihan na nakayukod sa kanilang sirang water pump, nagtutulungan. Ihininto ni Silas ang sasakyan at bumaba. Lumapit sa kanya si Aling Nena, isang matandang babae na may mabait na ngiti. "Nabalitaan namin ang nangyari sa iyo, Hija," sabi nito. Sumisilip sa loob ng sasakyan. "At ang paninira sa inyo, huwag kayong mag-alala." Lumapit si Mang Lando kay Silas, pinagpagan ang maruming kamay. "Naayos na namin ang bomba mo, iho. Hindi kami naniniwala sa mga chismis. Alam namin kung sino ang totoo at sino ang hindi." Nakatulala lang si Silas, hindi makapagsalita. "Bayanihan," sabi ni Aling Nena. "Hindi nawawala yan dito sa payapa." Mula sa bintana ng sasakyan, pinanood ni Liwayway ang lahat. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa gitna ng dilim na bumabalot sa kanila, isang sinag ng liwanag ang biglang sumikat. Ang liwanag na yon ay ang kanilang komunidad. Ngunit ang liwanag ay panandalian. Nang hapon ding iyon, habang nagpapahinga si Liwayway at abala si Silas sa pakikipag-usap sa kanilang mga tumutulong na kapitbahay, isang magarang itim na kotse ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Ang sapatos nito ay makintab at hindi akma sa maalikabok na daan. May dala itong isang brown na envelope. Lumapit ito kay Silas. Ang mukha ay walang emosyon. "Are you Mr. Silakbo Dalisay?" tanong ng lalaki. Ang boses ay malamig at formal. Tumango si Silas. "I am the legal counsel for Fuego Farms," sabi ng abogado. "I am here to serve you this." Iniabot nito ang envelope. Nanginginig ang kamay ni Silas nang buksan niya ito. Sa loob, isang makapal na dokumento. Sa unang pahina, nakasulat sa malalaking itim na letra ang mga salitang nagpabagsak sa kanilang bagong sibol na pag-asa. "Cease and desist order for copyright infringement." Napamkwe. Ang mga salitang cease and desist ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang papel na hawak ni Silas ay hindi lang isang dokumento. Ito ay isang pader na bakal na biglang itinayo sa pagitan nila at ng kanilang pangarap. Ang sinag ng pag-asa na dala ng kanilang mga kapitbahay ay biglang nilamon ng isang napakalaking anino. Kinabukasan, bumiyahe si Silas papunta sa pinakamalapit na syudad para kumonsulta sa isang abogado, isang kaibigan ng kaibigan na pumayag na tulungan sila ng libre. Si Liwayway ay naiwan sa bahay, pinipilit na magpahinga
Ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Bawat minuto ng paghihintay ay parang isang oras. Gabi na nang bumalik si Silas. Ang itsura sa kanyang muka pagpasok niya sa pinto ay sapat ng sagot. Ang pagod sa kanyang mga balikat ay tila mas bumigat pa. Umupo siya sa tapat ni Liwayway sa hapagkainan at sa unang pagkakataon, nakita niya itong walang magawa. Ang Silas na puno ng determinasyon ay nawala. Ang naiwan ay isang lalaking talunan. Sinabi ng abogado na halos imposible. Sabi niya, ang boses ay mahina at pagod. Ang ebidensya mula sa email ay matibay, pero hindi sapat. Sila ang unang nag-file ng trademark. Sila ang unang nag-launch. Sa mata ng batas, sila ang orihinal. Ang laban natin ay aabuti ng taon sa korte at kakain ng milyon-milyong piso na wala tayo. Tiningnan niya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Wala tayong laban. Laban, Liway. Masyado silang malakas. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Liwayway. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay naputol. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang lahat ng kanilang sakripisyo ay para sa wala. Ang hapunan nila ng gabing iyon ay tahimik. Ang pagkain ay walang lasa. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita, sa mga bigong pangarap, sa isang kinabukasang biglang ninakaw. Walang nagsasalita. Walang gustong gumalaw. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tibok ng kanilang mga basag na puso. Pagkatapos ng hapunan, habang nakatayo si Liwayway sa harap ng lababo, nakatingin sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana, naramdaman niya ang paglapit ni Silas mula sa likuran. Ipinatong nito ang mga kamay sa kanyang mga balikat, isang pagtatangkang magbigay ng aliw. Ngunit ang bigat ng mga kamay nito ay parang bigat ng buong mundo. Patawad. Bulong nito sa kanyang tainga. Kasalanan ko ang lahat ng ito. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Liwayway ang nabasag. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagod na matagal na niyang kinikimkim ay biglang umapaw. Dahan-dahan siyang humarap dito. Ang kanyang mga mata ay tuyo. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay umiiyak. Siguro, simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malamig. Siguro nga, nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni Silas. Siguro mas naging madali ang lahat kung nanatili na lang akong mag-isa. Pagpapatuloy niya, ang mga salita ay lumalabas na parang lason. Tahimik ang buhay ko bago ka dumating, Silas. Mahirap. Oo, pero payapa. Kaya kong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Pero bumalik ka. Nagbigay ka ng pag-asa at tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Wasak. Talunan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang sariling sakit ay ginagawa niyang sandata para saktan ito. Siguro. Siguro mas mabuti kung hindi ka na lang bumalik, Silas. Ang bawat salita ay isang sampal na hindi niya nakikita. Nakita ni Liwayway kung paano gumuho ang natitirang lakas sa pagkatao nito. Ang mga balikat nito ay nanghina. Ang liwanag sa mga mata nito ay namatay. Sa isang saglit, ang makapangyarihang silakbo dalisay ay naging isang batang lalaki na muling iniwan at nasaktan. Tumalikod ito ng walang salita. Narinig na lang niya ang pagbukas at pagsara ng pinto papunta sa labas. Naiwan siyang mag-isa sa katahimikan ng kusina. Ang galit ay biglang nawala at ang naiwan ay isang nakakalamon na pagsisisi. Bakit niya sinabi iyon? Hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Ang totoo, ang pagdating ni Silas, ang pinakamagandang nangyari sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit ang takot na mawala ang lahat ay naging mas malakas. Lumabas siya para hanapin ito. Nakita niya itong nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga, nakayuko. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang malapad na likod ay nanginginig. Umiiyak siya.
Ang lalaking hindi niya kailanman nakitang nagpakita ng kahinaan. Ang lalaking humarap sa mga dambuhalang negosyante at hindi na tinag ay umiiyak na parang isang bata dahil sa mga salitang binitiwan niya. Naramdaman niya ang sarili niyang mga luha na dumadaloy. Alam niyang kailangan niyang lumapit. Kailangan niyang bumawi sa kanyang sinabi. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang matinding kirot, mas matindi kaysa sa naramdaman niya sa klinika, ang biglang pumunit sa kanyang sinapupunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, napasandal sa pader. Ang sakit ay nakakabulag. Silas! Hirap niyang tawag. Nag-angat ito ng tingin. Ang muka ay basa sa luha. Nang makita siya nito, ang sarili nitong sakit ay biglang nawala. Napalitan ng purong pagkasindak. Tumingin si Liwayway sa kanyang paanan. Isang mainit na likido ang dumadaloy sa kanyang mga binti, bumabasa sa kanyang duster, at gumagawa ng isang maliit na patak sa sahig na semento. Silas! Usal niyang muli. Ang boses ay puno ng takot. Ang tubig, ang kanilang mundo, na kanina lang ay gumuho na, ay tuluyan ng sumabog. Ang takot na pumalit sa sakit sa mukha ni Silas ay parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Tinaboy ang lahat ng bakas ng kanyang pagdadalamhati. Sa isang iglap, ang nawawalang CEO ay nagbalik. Mabilis, desidido, at nakatutok sa iisang misyon, ang mailigtas ang kanyang mag-ina. Huminga ka, Liway. Huminga ka ng malalim, sabi niya. Ang boses ay kalmado, kahit ang puso niya ay dumadagundong. Maingat ngunit mabilis niya itong binuhat. Sa mga sandaling iyon, hindi na mahalaga ang demanda, ang Fuego Farms, o ang mga masasakit na salitang binitiwan nito kanina. Ang tanging mahalaga ay ang bigat ni Liwayway sa kanyang mga braso at ang buhay na dinadala nito. Ang biyahe papunta sa ospital sa kasunod na bayan, mas malaki kaysa sa klinika sa Payapa, ay isang karera laban sa oras. Ang bawat pag-iri ni Liwayway sa sakit ay parang isang patalim sa puso ni Silas. Gabi na, at isang malakas na ulan ang biglang bumuhos, ginagawang isang kurtina ng tubig ang daan sa harapan niya. Ang langit ay tila nakikidalamhati o marahil ay nagagalit. Sandali na lang, Liway. Kapit ka lang. Paulit-ulit niyang sinasabi, mas para sa kanyang sarili kaysa para dito. Habang nagmamaneho, isang kamay ang nakahawak sa manibela. Ang isa naman ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Liwayway. Ang bawat pagpisil nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang malapit na sila sa ospital, humingi ito ng isang pakiusap. Ang boses ay pagod at hirap. Silas, yung bag ko. Kunin mo ang health card ko. Nasa bulsa sa gilid. Habang nakahinto sa isang traffic light, dali-dali niyang kinuha ang bag ni Liwayway mula sa likod. Habang kinakapa ang bulsa sa gilid para sa health card, isang matigas na bagay ang kanyang nahawakan. Kinuha niya ito. Isang pamilyar na bagay. Ang kanilang lumang kwaderno. Sa gitna ng kaguluhan ng panganib, dinala pa rin pala ito ni Liwayway. Nang mahawakan niya ang kwaderno, isang bagay ang nahulog mula sa pagitan ng mga pahina nito at lumapag sa sahig ng sasakyan. Isang lumang resibo. Pinulot niya ito. Isang resibo mula sa isang bookstore, may petsang 5 taon na ang nakalipas. Ang petsa, kung kailan niya binili ang kwaderno na yon bilang regalo para kay Liwayway. At sa isang iglap, isang epiphany ang tumama sa kanya na parang kidlat. Ang resibo, ang petsa, ito ang nawawalang piraso. Ang email ay nagpapatunay na may plano na sila noon, ngunit ang kwaderno, kasama ang resibong ito, ang nagpapatunay kung kailan at saan nagsimula ang lahat. Ito ang pisikal na ebidensya ng kanilang unang pangarap. Isang bagay na hindi kayang pikein. Isang bagay na hindi kayang bilhin. Ito ang huling bala
sa kanilang baril. Sa wakas, narating nila ang ospital. Isinugod agad si Liwayway sa delivery room. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo, basang-basa ng ulan, nanginginig sa lamig at kaba. Ang kwaderno at ang resibo ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Habang naglalakad siya pabalik-balik, isang tunog mula sa TV sa waiting area ang umagaw sa kanyang atensyon. Isang news flash. Gaganapin ngayong gabi ang Grand Victory Party ng Fuego Farms sa Hiraya. At doon, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Mr. Dalisay, sabi ng isang boses sa kabilang linya. Ako si Ben. Yung reporter mula sa lokal na pahayagan. Mayroon akong impormante sa loob ng Fuego Farms. Sabi niya, may itim na propaganda na ilalabas laban sa inyo ngayong gabi sa party para tuluyan na kayong sirain. Ngunit, kung mayroon kang matibay na ebidensya ngayon, kahit ano, pwede kong itawag sa mga kasama ko sa national news. Ngayon ang tamang oras para lumaban. Napatigil si Silas. Ang mundo ay tila bumagal. Sa isang banda, ang pinto ng delivery room, kung saan ang babaeng mahal niya ay nakikipaglaban para sa buhay ng kanilang anak. Sa kabilang banda, ang tawag sa telepono, ang pagkakataong ipaglaban ng kanilang katotohanan, ang kanilang kinabukasan. Ang lumang Silas ay hindi mag-aatubili. Pipiliin niya ang laban, ang tagumpay. Ngunit hindi na siya ang lumang Silas. Tiningnan niya ang pinto. Narinig niya ang isang matinis na sigaw mula sa loob. Ang sigaw ni Liwayway. At doon, ginawa niya ang kanyang desisyon. Ben, sabi niya sa telepono, ang boses ay kalmado at buo. May ipapadala ako sa iyong mga litrato. Ang kwaderno, ang resibo, ang email. Gamitin mo. I-expose mo ang lahat. Hindi ka ba pupunta dito? Mas malakas ang impact kung ikaw mismo ang haharap sa media. Tumingin ulit si Silas sa pinto. May mas mahalaga akong kailangang gawin, sabi niya. Kailangan ako ng pamilya ko. Mabilis niyang kinuhanan ng litrato, ang bawat mahalagang pahina ng kwaderno, ang resibo, at ang screenshot ng email. Isinend niya ang lahat kay Ben, at pagkatapos, pinatay niya ang kanyang telepono. Hindi na mahalaga ang resulta. Hindi na mahalaga kung manalo sila o matalo. Ang mahalaga ay ang pagiging naroon niya. Naglakad siya papunta sa pinto ng delivery room at kumatok. Isang nurse ang nagbukas. Kailangan niya ako, sabi niya. Pinapasok siya. Sa loob, sa gitna ng kontroladong kaguluhan, nakita niya si Liwayway. Ang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang katawan ay nanginginig sa pagod at sakit. Nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis siyang lumapit. Hinawakan ng kamay nito. Ang parehong kamay na hawak niya kanina sa sasakyan. Nandito lang ako, Liway. Bulong niya. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Hinalikan niya ang noo nito. At sa gitna ng sakit, nakita niya ang isang maliit na ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti ng pasasalamat. Isa pang tulak, ma'am, sabi ng doktor. Huminga ng malalim si Liwayway, hinigpitan ang hawak sa kamay ni Silas at sumigaw ng buong lakas. Isang sigaw ng sakit, ng lakas at ng pag-ibig. At kasabay ng pagguhit ng kidlat sa kalangitan sa labas, isang panibagong tunog ang pumuno sa silid. Isang malakas, maliit at milagrosong yak. Habang inilalapag ng nurse ang kanilang maliit na anak sa dibdib ni Liwayway, ang mga mata ni Silas ay napako sa TV sa sulok ng silid na nakabukas sa isang news channel. Biglang naputol ang coverage ng Fuego Farms Party. Isang breaking news banner ang lumabas sa screen at ang mukha ng reporter na si Ben ang lumitaw. Hawak ang mga litrato ng kanilang lumang kwaderno. Ang kanilang anak ay isinilang at kasabay nito, ang katotohanan, ang unang yak ng kanilang anak ay parang isang himig na nagpabago sa lahat. Para kay Liwayway,
Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, ay biglang naglaho nang maramdaman niya ang mainit at munting katawan nito sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa munting mukha nito. Lukot pa, mapula. Ngunit ang pinakaperpektong bagay na nakita niya sa buong buhay niya, isang babae. Sabi ng nurse, nakangiti. Napatingin si Liwayway kay Silas. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa mukha nito, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong pagkamangha at pagmamahal. Marahan nitong hinaplos ang pisngi ng sanggol gamit ang isang daliri na para bang hindi makapaniwala na totoo ito. Sinag, bulong ni Liwayway, ang pangalang matagal na niyang inilaan. Ang ating sinag. Ngunit sa labas ng kanilang tahimik na paraiso sa loob ng delivery room, isang bagyo ang kasalukuyang sumisira sa mundo ni Mahalina del Fuego. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang mga litrato ng lumang kwaderno, ang resibo na may petsa, ang email, lahat ay ipinakita sa national television. Ang kwento ay malinaw at hindi maikakaila. Ang Fuego Farms ay isang malaking kasinungalingan, isang pangarap na ninakaw. Ang Grand Victory Party ay naging isang sirko ng kahihiyan. Nakita nila sa TV ang mga eksena. Si Mahalina, na kanina lang ay matagumpay na nakangiti, ay ngayon namumutla at hindi makapagsalita sa harap ng sunod-sunod na tanong ng mga reporter. Ang kanyang ama, si Don Ricardo, ay mabilis siyang hinila palayo. Ang mukha ay itim sa galit at kahihiyan. Ang mga stock ng Del Fuego Industries ay bumagsak sa loob lamang ng ilang oras. Ang imperyong kanilang iningatan ay gumuho sa isang gabi. Winasak ng katotohanan na nakasulat sa isang simpleng kwaderno. Kinabukasan, inilipat si Liwayway sa isang pribadong silid. Dala ni Silas ang kanilang anak, si Sinag, na mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Umupo ito sa tabi ng kama ni Liwayway. Ang pagod ay bakas sa kanilang mga mukha, ngunit meron ding isang kapayapaan na ngayon lang nila naramdaman. Tapos na, sabi ni Silas habang nakatingin sa kanilang anak. Tapos na ang laban. Tumango si Liwayway. Nanalo sila. Ngunit ang tagumpay ay may ibang lasa. Hindi ito matamis na gaya ng inaasahan niya. Ito ay payapa. Sa isang sulok ng silid, ipinakita sa TV ang isang maikling eksena. Si Don Ricardo del Fuego ay humaharap sa media, nag-aanunsyo na tinatanggal na niya si Mahalina sa lahat ng posisyon sa kumpanya. Ang Del Fuego Industries ay walang kinalaman sa personal na pagkakamali ng aking anak. Sabi nito, ang boses ay malamig. Hindi niya ipinagtanggol si Mahalina. Itinapon niya ito para iligtas ang sarili at ang kanilang pangalan. Sa isang iglap, nakaramdam ng awa si Liwayway para kay Mahalina. Isang babaeng mayroon ng lahat, ngunit sa huli ay nag-iisa at walang natira. Silas, sabi niya, at hinintay itong tumingin sa kanya. Naalala mo ba yung gabing sinabi kong sana hindi ka na lang bumalik? Tumango si Silas. Isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi yun totoo, sabi ni Liwayway. Ang boses ay malinaw at tapat. Ang galit ko ang nagsalita, hindi ang puso ko. Ang totoo, ang pagbabalik mo ang nagbigay sa akin ng lakas para muling mangarap. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na hindi bumitaw sa kanya kagabi. Matagal na kitang pinatawad, Silas. Noong araw na makita kong handa kang magbanat ng buto sa ilalim ng araw para sa amin, pinatawad na kita. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Ngayon, ang kailangan mo na lang gawin ay patawarin ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpabagsak sa huling pader sa puso ni Silas. Yumuko ito, ipinatong ang noo sa kanilang magkahawak na kamay at humikbi. Isang hikbi ng paglaya, isang hikbi ng pasasalamat, isang hikbi ng isang lalaking sa wakas
ay natagpuan na ang daan pauwi. 1 taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay ginintuan. Isang malakas at masayang tawa ng bata ang umalingaw-ngaw sa hangin. Sa isang mas malawak na lupain sa probinsya ng Payapa, isang batang babae na may buhok na kasing itim ng gabi ang masayang tumatakbo. Hinahabol ang mga paru-paro sa pagitan ng mga hanay ng malulusog na tanim. Mula sa di kalayuan, pinapanood siya ng kanyang mga magulang. Nakatayo sila sa harap ng isang bagong tayong arko na gawa sa kawayan. Sa arkong yon, nakaukit sa kahoy ang mga salita. Bukang Liwayway Organics Grand Opening. Handa na ba kayo? Tanong ni Silas habang inaakbayan si Liwayway. Ngumiti si Liwayway at sumandal sa kanya. Pinapanood ang kanilang anak na si Sinag na masayang naglalaro sa gitna ng kanilang pangarap. Handang-handa na. Ilang taon ang lumipas. Ang umaga sa probinsya ng Payapa ay nagsisimula hindi sa tunog ng mga busina, kundi sa huninin ng mga ibon at sa halimuyak ng sariwang kape. Sa kusina ng isang bahay na ngayon ay mas malaki na, ngunit kasing simple pa rin ng dati. Si Liwayway ay naghahanda ng almusal habang pinapanood ang isang 4 na taong gulang na batang babae na masayang naglalaro sa kanilang sahig na kawayan. "Mama, tingnan mo!" Sigaw ng maliit na si Sinag. Itinaas ang kanyang iginuhit na larawan. 3 figura na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. "Si Papa, ikaw, at ako!" Ngumiti si Liwayway at lumuhod para yakapin ang kanyang anak. "Ang ganda naman yan, anak. Ang galing-galing mo." Pumasok si Silas mula sa labas. Ang kanyang balat ay kayumanggi dahil sa araw. Ang kanyang mga braso ay mas matipuno dahil sa pagtatrabaho sa bukid. Dala niya ang isang basket ng mga bagong pitas na kamatis. Ang pula nitong kulay ay sumasalamin sa sigla ng kanilang buhay. Inilapag niya ang basket at agad na binuhat si Sinag. Pinaulanan ito ng halik. Ang masayang tawa ng bata ay pumuno sa buong kabahayan. Ito ang kanilang tipikal na umaga. Isang umagang simple, ngunit perpekto. Pagkatapos ng almusal, sabay-sabay silang naglakad papunta sa bukid. Ang Bukang Liwayway Organics ay hindi na lang isang maliit na hardin sa likod bahay. Ito na ay isang malawak na lupain, isang umuunlad na negosyo na nagbibigay ng trabaho sa marami sa kanilang mga kapitbahay. Nakasalubong nila si Mang Lando na ngayon ay foreman na nila. "Magandang umaga, Boss Silas, Ma'am Liway." Bati nito may kasamang malaking ngiti. "Maganda ang ani natinan ngayon." "Salamat sa inyong kasipagan, Mang Lando." Sagot ni Silas, tinapik ang balikat nito. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga hanay ng malulusog na pananim, nakikita ni Liwayway ang respeto at pagmamahal sa mata ng kanilang mga manggagawa. Hindi sila boss sa tradisyonal na paraan. Sila ay parte ng isang komunidad, isang pamilya na sama-samang umaani sa bunga ng kanilang pinaghirapan. Ang kanilang mga produkto ay paborito na sa mga palengke sa buong rehiyon. Hindi dahil sa magarang packaging, kundi dahil sa tatak nitong katapatan. Hapon na nang maupo sila sa kanilang beranda, pinapanood si Sinag na naghahabulan kasama ang mga anak ng iba pang magsasaka. Ang araw ay dahan-dahang bumababa. Pinipinturahan ng kulay kahel at lila ang kalangitan. Mula sa kanilang kinauupuan sa isang malayong direksyon, matatanaw ang siluet ng mga nagtataasang gusali ng lungsod ng Hiraya, na ngayon ay parang mga anino na lamang mula sa isang malayong panaginip. "Iniisip mo pa ba?" tanong ni Liwayway habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Silas. Alam ni Silas ang tinutukoy niya. Tumingin siya sa malayong syudad. "Minsan, naalala ko ang ingay, ang bilis, ang pakiramdam na nasa tuktok ka ng mundo." Huminga siya ng malalim, inamoy ang sariwang hangin ng probinsya. "Pero hindi ko hinahanap-hanap
Lahat ng itinayo ko roon ay gawa sa bakal at salamin. Malamig, walang buhay. Ikinulong niya ang kamay ni Liwayway sa loob ng kanyang palad. Ito, sabi niya, habang iginagala ang tingin sa kanilang bukid, sa kanilang bahay, at sa kanilang tumatawang anak. Ito ang totoo. Gawa sa lupa, sa pawis, at sa pagmamahal. Wala akong pinagsisisihan. Pinanood nila ang kanilang anak na masayang tumatakbo pabalik sa kanila. May dalang isang maliit na bulaklak na pinitas nito. Inabot nito ang bulaklak kay Liwayway. Para sa'yo, Mama. Salamat, aking sinag. Sagot ni Liwayway. Hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Tumingin siya kay Silas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Ito ang tunay na tagumpay, Silas, sabi niya. Hindi ang mga gusali, hindi ang pera. Ito, ang tawa ng kanilang anak, ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang pagmamahal na muli nilang binuo mula sa mga abo ng nakaraan. Inilapit ni Silas ang kanyang muka at marahan siyang hinalikan sa labi. Isang halik na hindi na nagtatanong, hindi na humihingi ng tawad, kundi isang halik na puno ng pasasalamat at kasiyahan. Niyakap nilang dalawa si Sinag at magkakasama bilang isang buong pamilya. Pinanood nila ang paglubog ng araw sa kanilang payapang paraiso. Ang bukang liwayway ng kanilang buhay ay nagsimula na at ang bawat bagong araw ay isang pangako ng isang pag-ibig na dalisay, matatag at totoo. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Silas at Liwayway. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang sawang paglalakbay kasama sina Silas at Liwayway mula sa marangyang syudad ng Hiraya hanggang sa kanilang munting paraiso sa probinsya ng Payapa. Ang inyong pakikinig at pagsubaybay ang nagbigay buhay at kulay sa bawat salitang aking isinulat. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong kinilig, nasaktan at muling bumangon. Naging saksi tayo sa isang pag-ibig na sinubok ng pagkakamali at ambisyon, ngunit sa huli ay pinatatag ng pagpapatawad at ng isang pangalawang pagkakataon. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa anumang halaga, kundi sa kapayapaan ng puso na ating natatagpuan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Ito ay kwento ng pag-asa na kahit gaano kadilim ang nakaraan, laging may naghihintay na bukang liwayway para sa mga pusong handang magpatawad at muling magsimula. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano po ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwento ni na Silas at Liwayway? Aling bahagi ang inyong hindi malilimutan? Ibahagi ninyo po ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagsasama sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig.